giving you more music and best variety. This is 95.9 Hot FM, Cotabato, Kitby. Today's best music. Hot FM, hottest radio station. Kayo ay nakikinig sa Hot FM 95.9 sa Cotabato City, Kitby. Hot FM. Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anuman ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at pagtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, ang talakayin ang katotohanan. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras sa pagsagot ng mga katanungan na ipinadala po sa atin. Ngunit bago po dyan ay nais ko po munang bigyang daan yung ating mga panawagan. Ang Mindanao People Da'wa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan, ang main office, ay matatagpuan po sa panulukan po lamang ng Roales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. At yan ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya po aming inaanyayahan ang aming mga kababayan, mga Kristiyano, na dalawin po, bisitahin yung ating tanggapan upang sa ganon tayo ay magkakaroon ng tamang pagkakaalam sa relihiyong Islam. Meron din po tayong branch. Ito po ay matatagpuan naman sa may Notre Dame Avenue. Dito po yan sa harap po ng Notre Dame University. Dito rin po yan sa lungsod ng Cotabato. At sa mga kapatid po natin, sa mga kababayan po natin na kung saan ay patuloy ang kanilang pagsubaybay sa ating palatuntunan, ito pong ating Islamikong palatuntunan dito po sa radio ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin po lamang ng ating mga kababayan ay i-search or i-type po yung ating pangalan, Khalid Sanchez, at doon ay inyong makita ang iba't ibang paksa na ating tinalakay dito po sa ating paluntunan, dito po sa radio. At sa mga nais pong makibahagi ng ating paluntunan, kayo po ay aming iniimbitahan na magpadala ng inyong mga questions, mga katanungan sa atin pong hotline number 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. 0915-50-63652. Sa hapong ito, ang akin pong makasama, ang akin pong tagabasa ay isang hafiz ng Quran. Siya po ay first time niya na maging kasama ko sa ating paluntunan sa hapong ito. Nais ko pong ipakilala sa aking mga kababayan at sa aking mga kapatid na mga Muslim. Ang akin pong tagabasa sa hapong ito, walang iba kundi si Sheikh Morris. Yan, Sheikh, bumati ka, Sheikh. Bumati ka muna, inshallah. Sa mga hindi na? Ay, hindi na siya pabati. Okay. Wala kang gustong i-promote? Siya kasi meron siyang school. Anong pangalan ng school na kung saan nagtuturo ka ngayon, Sheikh? Markaz Rashid. Markaz Rashid. So, tinuturuan niya yung mga estudyante sa pag-memorize ng Quran. Ito na lang. Tanong ko sa Sheikh is, anong taon ka, anong edad mo nung ikay nagsimulang mag-memorize ng Quran? 10 taon po. 10 years? 10 years. Ang edad mo ay 10 years nung sinimulan mong i-memorize ang Quran. Ang Quran, oo. Mashallah. So, natapos mo ito, anong edad? Sa 12. 12? Ay, 13. At 13? Oo, 13. So, kung nag-start ka mag-memorize ng Quran sa edad na 10, natapos mo ito sa edad na 13, so 3 years, 3 years ang pag-memorize mo. Natapos mo ito. Masya. Hindi ka ba nahirapan sa pag-memorize ng buong Quran?
Actually, hindi naman kung... Hindi naman. Ano. Allahu Akbar. No, mas maganda, no? Itong Quran pala, hindi mahirap i-memorize, Hindi Sheikh. mahirap. Hindi mahirap, no? O, kasi kung mahirap i-memorize ang buong Quran, abay, walang makamemorize. No? Yeah. Samantala kayo, mga bata pa. Buti na lang, sa buong Quran, may nakamemorize. Alam mo, Sheikh, sa Biblia, walang nakamemorize ng buong Biblia. Wala. Kahit isang Kristiyano, walang nakamemorize ng buong Biblia. Pero sa Islam po, maraming mga Muslim ang nakamemorya ng buong Biblia, ng buong Quran, at ang katunayan nga niyan, iba't ibang mga mukha ang dinala natin dito, mga tagabasa, ano po, no? Para po i-present sa inyo ang mga patunay. Sila po ang mga buhay na patunay na ang Quran ay na-preserve sa mahabang panahon mula nang ito'y ipinadala sa panahon ng propeta hanggang sa ngayon, sapagkat ito'y memoryado po ng karamihan sa mga Muslim. No? So, anong school ka nagtapos sa pag-memorize, Sheikh Morris? Anong school o Quranic memorization center? Actually, nung una, doon ako nag-aral sa Crossing Simay sa Mahad Pasigan. Okay. Tapos nang matapos ako doon, nagsali ako ng exam sa Ubay bin Kab. Masya Doon Allah. ako nagka-review ng So, Quran. okay. So, doon mo rin siya official na natapos talaga? Oo, doon din. Alhamdulillah. So, sa Ubay bin Ka'ab. Dito po yan sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Okay? So, ready ka na, Sheikh? Oo. Ready na, no? Inshallah. Okay. So, bago po natin simulan ang pagsagot ng mga katanungan, ay nais ko po munang bigyang daan, Sheikh Morris, yung ating mga... Si Sheikh Morris pala, isa sa mga kinagigiliwan ko na hafiz ito, no? Kasi nakukyutan ako sa kanya dahil meron siyang kamukhang artista. Yung si Wolverine, no? Yung bida ng X-Men. Kaya siguro, kung makita nyo ito sa camera, ma-in love kayo dahil gwapo ito Masya. No? O, pwede mo rin ipakita, Sheikh Maya, no? Inshallah, yung kagwapuhan natin. Okay, batiin ko po muna yung aking mga tagapakinig sa ibang dako po ng daigdig, ano po? Katulad ni Sister Jane Pandalangan ng United Arab Emirates, si Brahir Ibrahim Mendez ng Kuwait, si Nasruddin Ilya ng Jeddah, si Norabay Bayang ng Kuwait, si Engineer Tizan Gemaluddin at Nuruddin Bila ng Qatar, at si Brother Abdullah Nixon Dimakuta Gayak ng Cotabato Hardware. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Okay? So, unang katanungan po, ito po ay galing sa ating texter na 0926-1627181. Sabi niya, Salam Brad. Waalaikumsalam. Tanong ko lang, ano po ba ang kaparusahan sa mga kabataang mas inuuna pa ang paglalaro ng Dota kaysa pagsasala? Kasi naririnig din nila ang bang pero nagbingi-bingihan lang sila. It is me, Joel of Awang. Alam mo, Sheikh Morris, o nga, no? Karamihan sa mga kabataan ngayon, mukhang masyado silang na-in-love sa paglalaro ng Dota sa internet. Iwan ko kung nasubukan mo ba yung laruin nung ikay bata pa, Sheikh Morris. Wala. Pareho pala tayo. O, kailanman, hindi ko natutunan yung mga Dota na yun, mga XD, maraming ganyan, no? So, ano daw ang kaparusahan dun sa mga kabataan na kung saan ay naiiwan o pinapabayaan, naiiwan, di nagdarasal at inuuna yung kanilang Dota. Sad to say, ito po ang sinasabi ng dakilang tagapaglikha. Tandaan niyo po, mga kababayan, lalong-lalo sa aking mga kapatid na mga Muslim, sa mga nag-iwan po ng pagdarasal, ano po, ang kaparusahan niyan ay impyerno. Allahu Akbar. Basahin natin, Sheikh, sa chapter 74. Ang talata ay 41 hanggang 43, no? 41 hanggang 43. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. Okay.
sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ipaglilingkod ko Sheikh Morris para sa ating mga kababayan. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sabi niya, at tungkol sa mga makasalanan, yung mga Muslimun. 42. Ano ang naghatid sa inyo tungo sa apoy sa impyerno? Tinanong yung mga makasalanan. Ano ba ang naghatid sa inyo sa impyerno? Alam mo sagot nila, sabi, sa 43 ganito, sila ay magsasabi, kami ay kabilang sa mga hindi nag-aalay ng sala o takdang pagdarasal. Allahu Akbar. Kita mo, Sheikh Morris, no? Talaga palang itong mga hindi nagdarasal ay mapupunta ito sa naraka, no? Sa impyerno. Allahu Akbar. Kaya nga po ating pagbutihin, mga kababayan, mga kapatid na mga Muslim, na tayo po ay hindi mapabilang doon po sa mga taong mapupunta sa impyerno sa kadahilan ng hindi sila nagdarasal, no? At hindi lang yung hindi mapunta, maging yung mga nagpapabaya, Sheikh. Kasi meron ding, may mga taong hindi nagdarasal talaga, no? Hindi nagdarasal. Meron ding taong nagdarasal, pero pinapabayaan yung kanyang pagdarasal. Pabaya siya sa kanyang pagdarasal, no? Katulad nung nagtanong na mahilig magdota. Imbis na magdasal, nagdodota, no? Nagatawag na ng azan, nagadota pa rin. So, sinabi kasi ng ating maluwalhating Quran, sinabi ng Allah na meron talagang lalabas na saling lahi, henerasyon, na kung saan ay pabaya sa kanilang obligasyon sa dakilang tagapaglikha, lalong-lalo na sa pagdarasal. Mabasa natin po yan sa chapter 19, ang talata ay 59, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Yan, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ganito Sheikh, sabi niya, at may sumunod sa kanila na mga salit-saling lahi. Ibig sabihin siya, ito yung mga generation, no? After generation, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan nito, na nagpabaya sa kanilang pag-aalay ng salah o takdang pagdarasal, alalaong baga hinayaan nila ang kanilang pagdarasal na mawala ng saysay. O di kay maaring ito ay hindi pag-aalay ng dasal o hindi pag-aalay nito ng ganap at mahinusay o wala sa takdang oras. No? So makita mo, no? Kaya't sila ay ihahagis sa impyerno. Diba? Talaga palang binabanggit dito Sheikh Morris na ihagis sa impyerno, no? O talagang yun pala ang kanilang kaparusahan. Tama lang sapagkat itong ating pagdarasal, Sheikh, talagang yan ay susi, di ba? Sabi ng propeta, salatu miftahul jannah. Yan. Yan. Ang susi ay ang paraiso, ang susi ay ang susi ng paraiso ay pagdarasal. Ang pagdarasal ay susi sa paraiso. 'Yon, as-salatu miftahul jannah. Kung wala kang susi, hindi ka makapasok sa paraiso. So ang resulta nun, Sheikh, ang bagsak na sa impyerno. Tandaan niyo po mga kababayan, mga kapatid ng mga Muslim, na ang pagdarasal, ang pagsamba sa Allah, ito ay ipinag-uutos ng dakilang tagapaglikha. Utos niya pala, Sheikh, no? Utos niya na sambahin si Allah. Tingnan niyo, chapter 4, ang talata ay 36. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Yun. Ang pinakamalapit ng kahulugan, sambahin ninyo si Allah at huwag kayong magtambal ng anuman sa pagsamba sa Kanya. Grabe, Sheikh, no? Talaga palang ipinag-uutos, ang pagsamba sa dakilang tagapaglikha, ito ay utos, no? At huwag magtambal sa Kanya. So, kailangan
kung tayo pinag-utusang magsamba, abay kahit na anong gagawin natin, dapat ay iiwan natin, Sheikh, di po ba? Busy ka sa pagdodota, busy ka sa ano pa mang bagay, dapat ay iiwan natin ito kapag darating yung takdang oras ng pagdarasal. Or else, baka iligaw ka ng Allah. Kahit na meron kang pandinig, hindi mo maririnig. Dahil iniligaw ka niya. Sa chapter 2, ang talata ay 7, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Yan. Sabi ng dakilang tagapaglikha sa kanyang pinakamalapit na Tagalog, si Allah ang naglapat ng sagka sa kanilang puso at sa kanilang pandinig at sa kanilang paningin ay may lambong, kasakit-sakit ang kaparusahan na kanilang tatamuhin. Ang masakit nito, Sheikh Morris, na sa kakagawa niya ng kasalanan sa pag-iwas niya ng kaniyang obligasyon sa dakilang tagapaglikha, no? Lalagyan ng lambong ng Allah yung kanyang paningin at maging yung kanyang pandinig, no? Sabi nga ng Allah, khatamallahu ala qulubihim, ito yung puso niya, no? Nilagyan ng lambong. Wa ala sam'ihim, at ang kanyang pandinig, no? Wa ala abasarihim gishawa, pati yung kanyang paningin ay meron ding lambong. And then kaparusahan para sa kanila. Ayaw natin na tayo ay maging kabilang sa mga taong paparusahan sa impyerno dahil sa hindi natin pagsagawa ng pagdarasal. Yun po ang aking kasagutan kay Texter Joel ng Awang, kung ano ang kaparusahan sa mga nagdarasal. Mula po kay Texter 0920-7616-022. Assalamualaikum, Brad. Waalaikumsalam. Tinatanggap din ba sa Islam ang same-sex marriage? John Diocolano ng Kabuntalan. Yung ano yun, Sheikh, yung same-sex, ibig sabihin yung pag-aasawa ng pareho, magkapareho ng kasarian. Halimbawa, lalaki sa lalaki nagpapakasal, o di kay babae sa babae nagpapakasal. So ang tanong ng ating texter ay, tanggap din po ba sa Islam ang ganyan, yung magpakasal yung same sex, magkapareho sila ng kasarian? Ano po? Well, maliwanag po sa amin, sa Islam po, yan po ay hindi katanggap-tanggap, no? Hindi po yan katanggap-tanggap, sapagkat ang pag-aasawa po sa Islam, ito ay sa pagitan ng lalaki at babae, no? Sa opposite, no? Sex. Hindi same, kundi opposite sex. Yan ay kabilang yan ay sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang dakilang tagapaglikha ay nagbanggit ng mga taong aasawahin natin. At tingnan natin kung kabilang ba dito yung mga sabihin natin mga baklita, same sex, no? Chapter 24, ang talata ay 32. Sabi niya, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من fadlih. Si Sheikh, kaya mong anuhin yan sa Tagalog? Sa Tagalog, ako na lang, Sheikh. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, sabi niya, at inyong pangasawahin, sabi dito, ang wala pang asawa sa lipo ninyo. Gayon din ay inyong pangasawahin ang salihon. Ano ito sila? Ito yung mga matutuwid, mga matatapat, na lalaki o di kaya'y babae.
Hindi naging kasama dito yung mga baklita, Sheikh Morris, ha? Kaya po sa Islam, wala pong lugar yung same-sex marriage po. Wala po yan. Sad to say, sa Biblia tayo, alam mo sa Biblia, Sheikh Morris, no? Sa ating mga kababayang nagtanong, sa ating kababayang nagtanong, sad to say, sa Biblia po, mukhang ito'y practice na o ginagawa ng mga tao sa Biblia. Ito bang tinatawag na same-sex marriage? Ano po ang patunay na ito ay maging sa Biblia ay matatagpuan natin? Kita mo sa Biblia po, ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, wag po sanang magagalit sa akin, na maging sa Biblia, Sheikh Morris, meron ding pagkakataon na mayroong tinatawag na relasyon. No? May relasyon yung lalaki sa kapwa ni lalaki sa Biblia. Mantakin mo yan, ha? Siguro ngayon nyo pa na narinig ito, mga kababayan, po. Ngunit ipaglilingkod ko sa inyo ang mga talatang ito, po, para po sa ikakabukas ng ating isipan. Sa Biblia po, may binabanggit na dalawang taong nag-iibigan. Naghalikan, nagsumpaan. Allahu Akbar, Sheikh Sheikh Morris. Naghalikan at nagsumpaan. Mantakin mo. Kapag ikay nagsumpaan at ikay naghalikan, parang makikita mo lang ito doon sa mga kasalan sa simbahan. Naghalikan. Sabi ng pare, you may now kiss the bride. Pagkatapos ng sumpaan, di ba ganon? Halikan mo na yung mo. Sa Biblia, meron din ganon, Morris. Pero hindi babae ang hinalikan niya. Ang naghalikan, hindi babae at lalaki, kundi lalaki sa lalaki. Tingnan nyo si David versus Jonathan. Si Daud pa yan, sa unang Samuel 20, ang mga talata ay mula sa 40 hanggang 42. Ganito ang pagkasabi. At ibinigay ni Jonathan ang kanyang sandata sa kanyang bataan. At sinabi sa kanya, yumaon ka, dalhin mo sa bayan. 41. At pagkayaon ng bataan, si David ay tumindig sa dakong tungo sa timugan at sumubsob sa lupa at yumukod na makaitlo. At sila'y naghalikan. Naghalikan, klarong-klaro masyado siya Morris At umiyak, kapwa hanggang si David ay humigit. 42. At sinabi ni Jonathan kay David, yumaon ka ng payapa, tayo'y kapwa sumumpa. Nagsumpaan nga. O naghalikan, nagsumpaan. Matindi ito, Sheikh Morris, sapagkat Biblia ang nagsabi nito. Hindi tayo gumagawa ng anumang kwento. Ito ay sabi ng Biblia. Bakit nangyari ito sa kanila? Meron bang relasyon si David at saka si Jonathan? Meron po. Ayon sa Biblia, ang kanilang relasyon, alam mo, Sheikh Morris, higit pa sa pagsinta sa babae. Higit pa sa pag-ibig sa babae. Yung relasyon ng dalawang ito. Matindi yun. Higit pa sa relasyon sa babae. Puro sila mga lalaki, ayon sa Biblia. Ito, saan mabasa natin yan? Sa ikalawang Samuel 1. Sa ikalawang Samuel 1, ang talata ay 26, ganito ang pagkasabi. Ako'y namanglaw dahil sa iyo, O Jonathan, sabi niya. Naging totoong kalugod-lugod ka sa akin, ang iyong pag-ibig. Hindi naman sinabing ang ating pagiging kaibigan, no? Ang iyong pag-ibig, your love. Sa English pa. Ang iyong pag-ibig sa akin ay kagilagilalas na humihigit sa pagsinta ng babae. Matindi siya Morris. Sobra pa daw ito sa babae.
Hindi, kaya pala maraming naglipa ng mga baklita ngayon, nagpapakasal sa kapwa nilang kapareho nilang kasarian dahil pala maging sa Biblia sabi nila, practice nga yan, sinagawa nga yan ng mga naunang tao sa Biblia, tayo pa kaya ayon sa kanilang pagkakaintindi. Nako, maging si Kristo meron din kasintahang lalaki ayon sa Biblia, Sheikh Morris. Biblia na naman, ha, tingnan niyo po kung paano sinira ng Biblia ang mga dakilang propetang ito. Una si David, ngayon si Jesus Christ na naman. Sa Biblia rin. Mantakin mo sa Biblia si Kristo may kayakap na lalaki. Allahu Akbar. Ano ba ang isipin mo, Sheikh Morris? Kung ikay makita ko o ako'y makita mo na may kayakap na lalaki. Okay pa siguro kung panandalian lang, O di kay sabihin na natin yung pagyakap mo sa akin ay parang yakap kapatid. Pwede yun. Pero kung yung pagyakap mo sa akin, tapos nakahilig ka pa sa aking dibdib, yung bang nakasubsob ka pa sa dibdib ko, aba, anong klaseng yakap yan? Hindi na yan yakap ng pagiging kaibigan na yakap pag-ibig na yan. Yakap na yun ng may relasyon, di ba? Si Kristo may kayakap na gano'n. Okay lang kung asawa niya. Hindi. Lalaki. Lalaki din. Tanong, sa mabasa yan. Ito po, sa Juan 21, ang talata ay 20, ganitong pagkasabi, sabi niya, si Pedro, paglingon ay nakita yaong alagad na iniibig ni Jesus. Aba, lovers of Jesus, no? Iniibig ni Jesus. Loved by Jesus. Na sumusunod na siya ring humilig sa kanyang dibdib sa paghapon at nagsabi, Panginoon, sino sa iyo magkakanulo? Nakahilig sa kanyang dibdib. Nakita ni Pedro, isa sa mga alagad ni Kristo ay nakaano sa kanyang dibdib. Aba, anong isipin mo niyan, Sheikh Morris, kung makita natin yan sa isang kapwa lalaki? May relasyon yan. Pero po, hindi pwedeng mangyari yan sa dakilang propeta ng Allah. Sa Biblia, ganun nga. Siniraan kasi. Pero po, sa katotohanan, hindi po ginawa ni Kristo yan. Siya nakipagrelasyon sa kahit na sino mang lalaki, maging si Daud, sapagkat sa Islam po, ipinagbabawal ang pakikipagrelasyon sa mga, lalo na sa pagpapakasal, sa mga kapareho ng kasarian, Kung magpakasal ka, sabi ng dakilang tagapaglikha na binasa ni Sheikh Morris, yung mga single, hanapin mo, and at the same time, yung mga salihun, yung mga matutuwid, yung mga tao. So, yan po ang aking kasagutan doon po sa nagtanong kung tanggap ba sa Islam ang same-sex marriage. Mula po kay Texter 0926-9106-839. Salam kuya, sabi niya. Waalaikumsalam. Tanong lang po, paano kung ang isang tao ay sumasamba ng 5 times pero hindi nagatandong? Hindi nagatandong, Sheikh. At masisikip ang damit. Wow. Pwede rin ba yun? Tanong niya ay pwede rin ba yun? Nagasambayang pero hindi nagatandong. Tapos yung damit niya masikip. Ibig sabihin parang makikita natin, Sheikh Morris, yung niya, yung kanyang hubog ng kanyang katawan, shape ng kanyang katawan. Una po, pakatandaan po natin sa ating mga kapatid na mga Muslim, na itong paghihijab, hindi po ito ipinag-utos sa mga Muslim. Kung magalit sa akin, Sheikh, klaruhin ko lang. Ito pong paghihijab, hindi po yan kasi ipinag-utos sa mga Muslim. Ang paghihijab ay hindi ipinag-utos sa mga Muslim. Ito po ay pinag-uutos sa mga Muslima. To be clear. Baka po maiba. Basahin natin sa chapter 33. Ang talata ay 59. Iqra. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Yan. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sabi niya, O propeta, ya ayuhan nabi, sabihin mo sa iyong mga asawa, of course, ang mga asawa ng propeta, mga babae yun, Sheikh, hindi mga lalaki yun, di ba? Sa iyong mga asawa at mga anak ng mga babae at sa mga mananampalatayang babae na iladlad nila sa kanilang sarili ang kanilang panlabas na kasuotan. Alalaong baga, ganap nilang balutin o takpan ang kanilang katawan ng kulambong at balabal, maliban lamang sa mga mata upang kanila makita ang daan kung sila ay lumalabas ng kanilang bahay. Ito ay higit na magaan na sila ay maalaman upang sila ay hindi abusuhin. At si Allah ay lagi na nagpapatawad, ang pinaka maawain. So utos pala, Sheikh, ano? In fact, no, buong katawan, no? Hindi lang yung kanyang ulo ang kanyang tatakpan. Ito mga babaeng mga mananampalataya. Yun yung proper dress ng isang mananampalatayang Muslim na babae. Hindi yung masisikip ang damit, no? Kasi kung masisikip ang damit, sumisikip rin yung ating dibdib niyan. No, sumisikip ang dibdib. Masikip kasi ang damit eh. Oh. So ngayon, ang tanong niya, pwede rin ba yun? Hindi pwede yun. Hindi pwede yung hindi magdasal. Hindi pwede yung ganong klaseng pananamit. Hindi pwedeng hindi maghijab. Ngayon, kung siya'y nagdarasal, ngunit hindi naghihijab, hindi ako maniwala doon na Sheikh Morris Na nagdarasal. na siya'y nagdarasal. Kasi, the fact na hindi siya naghijab, absolutely, hindi rin siya nagdarasal. Nagdarasal. Kasi, Yun pa kaya ang kaya niya. yung pa kaya ang kaya niya, yung pagdarasal, hindi nga niya kayang maghijab, ang simpleng-simpleng gawain lang yan. Di po ba, Sheikh? Oo. So, hindi ako maniwala noon na siya ay nagdarasal ng 5 times. Kung siya ay hindi rin naghihijab, hindi yun. Hindi ka panipaniwala yun. Hindi talaga ka panipaniwala. Pwede pa siguro na siya ay once a week lang. Pero kung 5 times... Every Friday. Pwede. Pwede pa siguro kung 5 times, every week, every Friday lang siya nagdarasal, hindi rin siya naghihijab, pwede pa yun. Pero kung nagasambay ng 5 times at hindi nagdarasal, mukhang wala pa akong nakitang ganun. At saka hindi ka panipaniwala. The fact na ikay naghihijab, the fact na ikay nagdarasal ng 5 times, naghihijab rin yan. Ganun lang yan simple, kapatid. Now, maging sa Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, maging sa Biblia po, Sheikh, ipinag-utos sa mga kababaihan na mga Kristiyano na naniniwala sa Biblia na dapat kayo rin ay maglalagay ng hijab, tendong o lambong sa Tagalog. Magkakaroon sila ng lambong. Utos sa Biblia yun. Saan natin mabasa yan? Sa unang Korinto, ang kabanata ay 11, ang talata po ay 6. Baka gusto mong basahin, Sheikh. Ha? Ikaw na lang, Sheikh. Ako na lang, sige. Ito ang pagkakasabi. Biblia ito, Sheikh, sabi ganito. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ibig sabihin walang tundong, walang hijab, sa Biblia po, ay pagupit naman. Kung wala raw siyang lambong, walang hijab, walang tandong, sabi sa Biblia, magpagupit siya. Ngunit,
kung kahiya-hiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. Ayun sa Biblia. Ang liwanag, no? Kung kahiya-hiya raw sa babae na siya ay magpagupit o di kay magpaahit, yung magpakalbo siya. Ang utos ng Biblia ay maglambong siya. Kita mo? Maging sa Biblia pala ay ipinag-uutos itong pagkakaroon ng hijab, itong paglalambong. Kaya nga po, laking pagtataka natin, Sheikh Morris, sapagkat itong mga nagsasabing mga Kristiyano na naniniwala sa Biblia ay hindi nagtatakip ng kanilang buhok, samantalang ito'y utos naman pala ng Biblia. Tungkol naman sa pagdadamit, ang mga kababaihan ay inadvisean din ng Biblia na kung maari, ang pananamit ninyo ay may katimtiman, no? Kumbaga dapat hindi yung nakikita yung kaluluwa niya. Saan naman natin mababasa yan? Sa unang Timoteo 2, ang talata ay 9, ganito ang pagkasabi, sabi niya, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit. Ayun. Kapag mahinhing damit, yung damit na hindi nakikita yung kaluluwa mo. Mahinhin nga mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Utos ng Biblia pala. Maging sa Biblia ng ating mga kababayang mga Kristiyano ay utos ang maghijab at kung maari ay may delikadesa sa pagdadamit. Kasi madalas nangyari po sa simbahan, no? Sabi nga nung aking kaibigang pare na ngayon ay Muslim na maraming mga babaeng nagsisimba na mga sexy. Tapos humihingi ng yung sabi nila na kalawat, no? Kalawat ni Kristo. May mga ganyan no? Nagapila yan sila doon sa simbahan. Tapos tinatanggap nila yung ostias na ibinibigay ng pari. No? Yung mga kalawat ni Kristo. Tapos kapag kasi yun, yung binibigay kasi na parang pagkain yun ay kumbaga parang yun ay katawan ni Kristo pala. Yan. Katawan ni Kristo, yan. Binibigay doon sa mga nakapila simbahan, katawan ni Kristo, amen. Katawan ni Kristo, amen. Kapag ka may sexing pupunta doon, sexy, kitang-kita ang kanyang kanyang kaluluwa, sabihin ng pare, yan ang katawan. Yun po ang aming kasagutan sa nagtanong. Mula naman po kay Texter 0935-2648-261. Salam! Waalaikumsalam, rahmatullah. Ano po ang pahala? Pahala yung reward, Sheikh, no? Reward. Ano po ang pahala o reward ng nagsasambayang tuwing alas 12 ng gabi? Salatul Layl yan. Yes, Qiyamul Layl, no? Yung tahajjud. Tahajjud. Kasi mula nang marinig ko ang mga program ninyo ay nag-umpisa na ang pagkatakot ko kay Allah. Masya Allah. Talagang nakatulong, Sheikh, no, yung ating palatuntunan dahil mula nang narinig daw niya ang ating palatuntunan sa radio ay nagkaroon na siya ng takot sa dakilang tagapaglikha. Alhamdulillah at nakatulong yung ating programa sa mga taong katulad nito, no? So ang tanong niya, Sheikh, ay ano daw ba ang pahala o reward sa pagsamba sa gabi yung Qiyamul Layl, no? Well, alam niyo itong tahajjud man yan, no, Sheikh, ginagawa yan siya sa anong mga oras mula sa 1/3 ba? 1/3. Mula alauna hanggang sa ng gabi. Yan po ay napakahirap gawin. Di ba? Napakahirap gawin yan. Kapag ipiperform mo yan, pahalos mahulog na yung mata mo dahil siyempre tulog ka na yun, Sheikh. Tapos bigla kang babangon para doon lang. Sambahin ang Allah. Napakahirap gawin yan, no? Ang Allah mismo nagsabi, mahirap gawin yan. Sa chapter 73, ang talata ay 6, sabi niya ganito,
Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Yan. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, sabi niya, katotohanan, ang pagbangon sa gabi, ang tinutukoy niya ay ang tahajjud na dasal, ay siyang oras na napakahirap. Grabe, no? Napakahirap. Totoo nga naman dahil kapag babangon ka sa ganitong oras, halos hindi ka makatayo. Hakbang halos hindi mo open yung mata mo dahil nga napakahirap bumangon sa ganung gabi para lang ikay magdasal yung tahajjud. Ano po? Kaya po, ang tanong niya kung ano ang pahala o reward, naku, unlimited. Unlimited, kapatid. Ang Allah nagsabi sa chapter 32, simulan natin check sa 15 hanggang sa 17 tayo. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Yan. Sa kanyang pinakamalapit po na kahulugan, ganito po yan. Ngunit bago po dyan sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ay batiin ko po muna itong isang kapatid natin na nag-text. Ngayon lang nag-text, Sheikh. Ito po ay text galing sa Saudi Arabia na natanggap ko po ngayon. Sabi niya galing po ito sa 966-5463-21361. Sabi niya, Salam bro Khalid, kumusta kayo at sa iyong mga kasamahan sa inyong gawain sa Mindanao Da'wah Broadcast. Okay lang po kami, kapatid. Isa po akong balik Islam at present dito po ako sa Riyadh. Nakikinig po ako lagi sa inyong program at maging sa YouTube. My name is Romeo B. Bailon. Yusuf na lang itawag mo sa akin or Brother Yusuf. Assalamualaikum, Brother Yusuf. Bagong yakap daw sa Islam siya, kapatid Sheikh. Wala naman siyang katanungan. Ganito po ang pinakamalapit na kahulugan, sabi niya. Sila lamang na naniniwala sa aming aya. Sila nga na kung sila ay pinapaalalahanan dito ay lumulugmok sa pagpapatirapa. Nakasujud talaga, no, Sheikh? At lumuluwalhati ng may pagpupuri sa kanilang Panginoon. At sila ay hindi nagmamataas sa kapalaluan. 16. Iniiwan nila ang kanilang mga higaan. Antakin mo. Iiwan mo yung higaan mo. Sarap matulog, tapos tatayo ka. Iniiwan nila ang kanilang mga higaan sa pag-aalay ng sala. No? Sa hating gabi, meron kasi isang tafsir, sa hating gabi, o bago sumikat ang madaling araw. Sa makatuwid, ito yung Qiyamul Layl. Salatul, yung sa gabi, Sheikh, no? Nananalangin sa kanilang Panginoon sa pangangamba at pag-asa at gumugugol sila sa kawang gawa mula sa biyaya na aming ipinagkaloob sa kanila. Ano ang reward dito? 17, ganito. At walang kaluluwa. Wala raw kaluluwa, walang tao. Walang kaluluwa. Ang nakakaalam kung ano ang kaginhawaan ng mga mata na inilingid sa kanila bilang gantimpala sa kinahiratihan na nilang ginagawa.
Unlimited, Sheikh Morris, dahil yung gantimpala o reward sa mga ganong gawain, itong pagdarasal Qiyamul Lail is inilingid pala, no? At walang mata, walang kaluluwa ang nakakaalam sa reward na inilaan ng dakilang tagapaglikha para sa mga taong nagdarasal, iniiwan ang kanilang higaan. Ang sarap ng pagtulog ay iniiwan. Meron pa dyan siyempre pagbangon mo, junub ka. Siyempre maliligo ka pa, di ba? Titiisin mo yung lamig, di ba? Mantakin mo, iniwan mo pa yung higaan mo. Sarap ng pagtulog nun Plus, dahil junub ka, maliligo ka pa. O, tinitiis mo ang lamig para lang ikay makapagdasal. Po, sambahin ang dakilang tagapaglikha sa ganyang mga oras. Allahu Akbar. Kaya unlimited. Hingiin mo na ang lahat ng iyong hingiin. Inshallah, ibibigay ng dakilang tagapaglikha. So, yan po ang sagot ko sa Biblia. Sa Quran pala. Maging sa Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, ito po, Sheikh Morris, lingid po sa kaalaman ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, na maging sa Biblia, ang mga propeta ay nagatahajud din sila. Nagatahajud din. Sa Biblia po yan. Si David o si Dawud, siya man ay nagtatahajud hating gabi. Bumabangon siya sa kanyang higaan upang magtahajud, magpasalamat sa dakilang tagapaglikha. Saan mabasa yan? Sa aklat ng mga awit 119. Ang talata ay 62. Ganito ang pagkasabi. Sa hating gabi, sabi ni Dawud, ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan. Maging sa Biblia pala, Sheikh Morris, ay nagtatahajud si Dawud, no? Si David. Masya Allah. At hindi lang si David, mga kababayan, mga Kristiyano. Maging si Kristo. Maging si Jesus Christ pala, sabi daw. Maging si Kristo, siya ay nagtatahajud. Nagtatahajud din siya, si Kristo. Ano ang patunay? Sa Biblia, ganun din po. Lucas 6, ang talata ay 12, ganito ang pagkasabi. At nangyari ng mga araw na ito, na siya, ang tinutukoy ay si Kristo, ay napasabundok upang manalangin. Ibig sabihin, magdasal. At sa buong magdamag, ibig sabihin, talagang buong gabi, Qiyamul Lail, gabi, no? Buong gabi, nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. Si Kristo, nanatili sa pananalangin sa Diyos. Kaya hindi talaga Diyos si Jesus Christ. Kasi siya nananalangin na Sheikh Morris, nagatahajud. Mantakin mo. Si Kristo, tutuwad-tuwad sa kanyang pagdarasal. Tutuwad-tuwad siya. Anong patunay na siya tutuwad-tuwad sa kanyang pagdarasal? Nagpapatira pa. Mateo 26. Ang talata ay 39. Si Kristo, kapag kasi nagdarasal, Sheikh Sheikh Morris, nagpapatira pa. No? Nagpapatira pa, nagatuwad. Ganito ba kasabi? At lumakad siya sa dako paroon. Si Kristo daw, lumakad sa dako paroon. At siya ay nagpatira pa at nanalangin. Kaya nga si Kristo talaga, hindi talaga Diyos. Dahil kapag kasi nagpapatira pa, o kapag kasi nagdarasal siya ay nagpapatira pa. Nakatulad ng ginagawa natin mga Muslim. Na tayo nagpapatira pa kapag tayo nagdarasal. Kaya maging si Kristo, nagtatahajud. No? Maging si Kristo, nagdarasal. Kaya hindi talaga siya Diyos. No? Si David, ganun din, nagtatahajud. No? Kaya nga po, ang tanong ng ating kaibigan, kung ano daw ba ang pahala o reward sa mga nagtatahajud, unlimited po yan. Yun ang aming kasagutan po sa nagtanong. Mula po kay Texter 0926-18-94464. Sabi niya, salam brad. Waalaikumsalam, rahmatullah. Ano po ba ang kaparusahan sa mga taong gumagamit ng gayuma? O ng black magic. I am jet sinswat ng awang.
yung ano ito yung mga sa Arabic ito yung sihir, no? Sihir. Sihir. Oh, sihir. Yung mga gumagamit siya ng mga magic. O di kay panggagayuma, o di kay pangkukulam, no? Mga ganyan. Ang tanong ay ano raw ba ang parusa? Sa nagtanong po, tingnan muna natin yung kasaysayan kung paano ito nagsimula. Kasi maging sa maluwalhating Quran, ano po, meron pong binabanggit tungkol sa magic na yan, no? At ito nga ay sinimulan, o hindi naman siguro masabing sinimulan, ito ay nagiging higit na laganap, sabihin natin ganyan, or sabihin natin binanggit ng dakilang tagapaglikha ito sa Quran sa panahon ni Nabi Sulaiman alayhi salam, si Solomon, Sheikh, Solomon, no? Dahil doon sa pamagitan ng dalawang malaika, no? Na ang pangalan nito ay si Marot, no? Si Harot at saka si Marot. Si Harot at saka si Marot. Ito yung dalawang anghel na nagtuturo ng magic, no? No? Nagtuturo ng magic itong dalawang anghel na ito, no? Si Harot at Marot. Saan natin mabasa yan? Sa chapter 2, ang talata ay 102 ng Quran. Pakinggan natin itong dalawang anghel na ito na nagtuturo ng magic. Si Harot at saka si Marot. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر Sihir. Okay. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت Yun, Harot at Marot. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Yan. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan, sabi niya. Sinusunod nila ang mga Hudyo kung ano ang itinuturo ng mga demonyo. Ito mga Hudyo talaga, sinusunod din ng mga demonyo. Ano yun? Ang kasinungalingan ng mga salamangka. Ito na yung sihir, ang magic. Sa panahon ni Solomon. Si Sulaiman yun. Si Solomon ay hindi nawala ng pananampalataya. Datapwat ang mga demonyo ay hindi sumampalataya. Na nagtuturo sa mga tao ng salamangka, sihir. Ito na yung magic. Gayon din, sinusunod ng mga Hudyo, ang salamangka na dumating bilang pagsubok sa mga tao sa pamagitan ng dalawang anghel sa Babylonia na si Harot at si Marot. Kambal ba ito sila, Sheikh? Kambal, hindi naman kambal, no? Datapwat ang sinuman sa kanilang dalawa ay hindi nagturo sa kanino man ng salamangka hanggat hindi sila nakapagsabi, kami ay para sa pagsubok lamang. Kaya't huwag kayong mawala ng pananalig na pag-aralan nila sa kanila ang mga paraan upang magtanim ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng lalaki sa kanyang asawa. Datapwat hindi nila maipapahamak ang sinuman maliban lamang na pahintulutan ito ni Allah. At natutuhan nila rito kung ano ang pumipinsala sa kanila at hindi nakapagbibigay ng kinabangan sa kanila. At napag-alaman nila na ang mga tumatangkilik sa salamangka ay walang bahagi
ng kaligayahan sa kabilang buhay. Yun ang kanyang parusa. Sabi dito ang tumatangkilik sa salamangka, magic, love spell, ano pa yan? Black magic, sorcery, witchcraft. Sabi dito, ang tumatangkilik dito ay walang bahagi ng kaligayahan sa kabilang buhay. At kabuktutan, ang salamangka na kanilang ipinagpalit sa panampalataya para sa kanilang sarili kung kanila lamang nalalaman. Ang parusa pala, impyerno talaga siya. Dahil wala silang bahagi sa kabilang buhay. Itong mga magician. No? Oo. So, ibig sabihin, kapag ka ikay nagpa-practice ng magic, no? O witchcraft, no? Sihir sa Arabic, wala kang bahagi sa kabilang buhay. In short, impyerno ang kanyang bagsak. Yun ang parusan niya. Yun ang sabi ng ating maluwalhating Quran. Maging sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba Sheikh, minsan ang propeta ay tinamaan din ng sihir sa kanyang kapanahunan? No? Ilang beses tinamaan? Oo. Merong isang tao na inutusan ng mga Yahudi, para kulamin ang propeta. No? Ang pangalan nun ay si Lubaid bin Al-Asim. Tama ba yun? Isang mangkukulam. Ito isang magician. Sa panahon nito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba, ang ginawa ba naman niya, Sheikh, ay kinulam niya ang propeta sa pamagitan ng buhok ng propeta. Di po ba? Yung meron siyang inutusan na babae na bata na pinapapunta doon sa bahay ng propeta para kunin yung buhok ng propeta doon sa suklay. Oo. Pagkatapos, may mga kung ano-ano mga ritual ang ginawa doon, no? At inilibing niya ito doon sa may balon. So natuklasan ng propeta yon, sinira niya yung sihir na yon dahil nga sa sinabi sa kanya ng mga malaika na may nangkulam sa kanya, no? So alam niyo, mas malupit pa nga sa Biblia, Sheikh Morris kasi alam mo ang parusa sa Biblia, ng mga magician, mga sorcerer, itong mga mangkukulam, sabihin na natin ganyan. Sa Biblia po, ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, ang parusa sa mga mangkukulam, sa mga manggagaway, mangkukulam kasi manggagaway din, no? Ang parusa sa kanila ay patayin. Patayin na. Sa Biblia, patayin talaga. Oo. Saan mabasa yan? Sa Exodus 22, ang talata ay 18, ganito ang pagkasabi. Sabi niya ganito, huwag mong babatahing mabuhay ang isang babaeng mangkukulam o manggagaway. Talagang papatayin kasi huwag hayaang mabubuhay. Oo. Huwag hayaan, ibig sabihin papatayin yung Sheikh, di po ba? Oo. Tapos, hindi lang ilang beses ipinag-utos sa Biblia, Sheikh Morris, na patayin ang mga ganyang uri ng tao. Hindi lang isang utos, kundi maraming pagkakataon inutos na patayin yan siya. Saan pa natin mabasa yan? Sa Leviticus 20. Ang talata ay 27, ganito naman ang sinasabi dito. Ang isang lalaki rin naman, o kaya'y ang isang babae na inaalihan ng masamang espiritu, o mangkukulam. Mangkukulam, ha? Mangkukulam. O, yung mga gumagawa ng sihir. O mangkukulam. Anong sabi? Ay papatayin ng walang pagsala. Sila'y babatuhin ng mga bato, mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Talagang pinapatay sa Biblia. Daming mga magician ngayon. Daming mga salamangkero. Kasi kapag ka masalamangkero ka, marunong ka rin dyan sa panggagawa Mangkukulam din yan, no? Ganyan So sa Biblia po, malupit Sheikh Morris. Maging sa Biblia pala ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, ito palang itong mga mangkukulam na ito, no? Ito palang mga manggagaway, ito pala ay ipinapapatay.
Pinapapatay Yes, na. ipinapapatay talaga. Buti na lang hindi batas Biblia ang nasa Pilipinas. Kung nagkataon, maraming mga mamatay. mapapatay dito, Sheikh Morris. Kasi maraming mga mangkukulam dito eh. Di ba? Kilalang-kilala yung may isang lugar nga doon sa Visayas na kilalang-kilala sa sa lugar ng mga mangkukulam, yung Siquijor, sabi nila doon, marami daw eh. Ngayon, ito bang mga mangkukulam na ito, makakapasok ba ito sila sa kaharian ng Diyos ayon sa Biblia? Ito po ang sabi ng Biblia po. Titingnan natin kung sila yung makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga mangkukulam. Sa Galatia 5, simulan natin sa 19 hanggang 21, ganito po ang sabi. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito. Pakikiapid, karumihan, kalibugan. 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pangkukulam. Yun. Pangkukulam. Mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwaang pananampalataya. 21. Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinapaunang ipaalala sa inyo, tulad ng aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsipagmana sa kaharian ng Diyos ayon sa Biblia. Ibig sabihin, hindi makakapasok Sheikh Morris sa sa paraiso, kasi hindi daw siya makakapagmana sa kaharian ng Diyos kapag ikay mangkukulam eh. Ngayon, kung ikay mangkukulam at hindi ka makakapagmana sa kaharian ng Diyos dahil mangkukulam ka nga, saan ang bagsak mo? Ito, alamin naman natin kung saan ang bagsak niya. Sa Apokalipsis 21, ang talata 8, ganito pagkasabi. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway, sa makatwid ay mga mangkukulam, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Impyerno pala ang bagsak ng mga mangkukulam, manggagaway na yan. Yun po ang aming kasagutan sa nagtanong. Tama, no? Sa Quran kasi sabi doon, wala silang bahagi sa kabilang buhay. Sabi sa Quran. O sa Biblia, ganun din. Walang bahagi doon sa kaharian ng Diyos. Impyerno, mga mangkukulam. Allahu Akbar. Mahirap pala. Buti na lang, hindi tayo naging mangkukulam, Sheikh Morris, no? Nagiging Islamic propagator lang tayo. Paano yun ngayon? Maraming mangkukulam ngayon na gumagana ang kanilang kapangyarihan. Maraming mangkukulam ngayon na kapag araw ng mga patay ay lalong lumalakas ang kanilang kapangyarihan. Di ba ngayon? Araw ng mga patay ngayon. Hindi raw ngayon araw ng mga buhay eh. Araw ng mga patay. Oh. Marami ngayon mga patay ang nabubuhay. Naglalakad sa kalsada, no? Parang inaano nila, ginagaw nilang ano ba dyan, tawag dyan? Parang inaalala, isinasagawa nila itong mga ginagawa ng mga patay. Mga zombie-zombie, no? Ganyan. Kasi Halloween. Alam nyo, may nabasa ako sa Satanic Bible. Ewan ko kung nakabasa ka dito, Sheikh Morris. Sa bagay, Quran binabasa mo eh. Yung The Bible of the Church of Satan. Iglesian Demonyo. Yung ang pangalan doon, yung Satanic Bible. Nabasa ko yung Satanic Bible. No? Nabasa ko doon na ito palang mga demonyo, ang relihiyon nila ay Iglesia ng Demonyo, yung Church of Satan. It was founded by Anton LaVey. Nabasa ko doon sa kanilang aklat ng mga demonyo, na itong mga demonyong ito, meron silang dalawang celebration sa kanilang buhay na hindi pwedeng hindi nila isi-celebrate, Sheikh Morris. Dalawang celebration. Sa Islam, meron din. Yung Idil Adha at Idil Fitr. Ano ba? Dalawa rin yan eh. Sa iglesia naman ng demonyo,
meron din silang dalawang celebration na hindi pwedeng hindi nagsiselebrate ang mga demonyo. Ano ito? Yes, totoo yun. Doon sa aklat nila, sa Biblia nila, hindi ko kasi dala yung Biblia ng demonyo pero kung makuha niyo, marami nagkalat yan sa sa internet. Unang celebration na hindi pwedeng hindi mag-celebrate ang mga demonyo, yung birthday. Birthday. Yes. Numero unong celebration ng mga demonyo, yung birthday. Buti na lang sa Islam, hindi tayo pinapayagang mag-celebrate ng ating birthday. Kaya pala, may hikma talaga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil pala itong mga demonyo, isa sa pinakamahalagang celebration sa iglesia ng demonyo, sinasagawa nila, ay ang pag-celebrate nila ng kanilang birthday. Mantakin mo, Sheikh Morris. Buti na lang tayo, hindi tayo nagsiselebrate ng birthday. Di natin nagagaya ang ginagawa ng mga demonyo. Pangalawang celebration na hindi pwedeng mawala sa mga demonyo, na sineselebrate ng mga demonyo, ay ang araw ng mga patay. Ngayon November 1. Araw ng mga patay. Ang mga demonyo, nagsiselebrate sila sa araw ng mga patay. Kumbaga, isa sa mga the best o sabihin natin major celebration nila, itong araw ng mga patay. Aba, tapos itong mga tao ngayon, na nakikinig ngayon sa mga nicho nila, habang nakikinig sa ating palatuntunan, ito po, i-announce ko na po sa inyo, na kayo nagsiselebrate ng araw ng mga patay, nagsiselebrate kayo ng piyesta ng mga demonyo. Yan po, ang tawag dyan ay gawa ng kadiliman yan. Sa Biblia po, bawal po ba ang gawa ng kadiliman? Bawal din po yan sa Biblia. Saan po mabasa yan? Sa aklat ng Epeso, chapter 5, ang talata po ay 11, ganito po ang pagkasabi, sabi sa Biblia. At huwag, utos ito, huwag kayong makibahagi sa mga walang kapakinabangan na gawa ng kadiliman. Sa makatwid, gawa ng demonyo. Aba, itong pag-celebrate ng November 1, ito pala ay gawa ng kadiliman. Ngayon, itong mga nagsasabing sumusunod sa Biblia mga Kristiyano, nagsiselebrate din sila ng araw ng mga patay. Aba, ibig sabihin, ginagawa natin ang gawa ng kadiliman. O kita naman, dahil pinapractice natin yung kung ano-ano mga nilalagay sa kanilang di ba, sa kanilang katawan, katulad ng nagmumukhang demonyo sila, aswang, di ba, ganun niya, Sheikh, di ba? Zombie, ganun, lahat na yan, panay kademonyon, gawa ng kadiliman, pinagbabawal pala sa Biblia, ngayon pinapractice ng mga Kristiyano. Sad to say, tayo po ay naligaw. Kaya po mga kababayan, kayo po ay aming inaanyayahan dito po sa Islam, sapagkat itong relihiyong ito po'y tiyak na magtuturo sa inyo ng tamang aral na hindi po natin ikaliligaw sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Diyan namin po kayo inuulit na iniimbitahan at hindi po kami magsasawa na imbitahan kayo sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah, sapagkat tunay po na yan ang ating kaligtasan. Kaya po tayo'y umanib na sa relihiyong ito upang magkaroon po tayo ng kaligtasan sa ating kaluluwa, sa kabilang buhay. Huwag niyo pong sayangin ang bawat oras. Huwag niyo pong sayangin ang bawat segundo, sa ating buhay na lumilipas, na tayo ay wala sa tunay na pananampalataya, na tayo ay wala sa tunay na relihiyon. Dahil kapag mangyari po sa atin yun, darating ang panahon na tayo naman ang mamamatay. Patay ka na ngayon. Wala ka ng pag-asang makabalik o maitama mo ang maling paniniwala. Dahil patay ka na. Ngayon, siselebritan ka pa ngayon sa araw ng mga patay. So, baka mayroon kang ipaalam, Sheikh. Wala na tayong oras na natitira sa ating palandunan. Meron kang sasabihin. Okay. Ako po ay humihingi ng patawad sakaling meron po akong nabitawan ng mga bagay po na maaring masakit sa pandinig ng aking mga kababayan, mga Kristiyano. Ako po ay humihingi ng pasensya, paumanhin o sorry po. Hindi ko po hangad na saktan ang inyong damdamin. Ang sa akin po lamang ay maibahagi sa inyo
ang tunay na aral, ang kaligtasan po, no? Sapagkat kinakailangan po na ang tao ay nasa matuwid na relihiyon. Kinakailangan po na ang tao ay nasa matuwid na pananampalataya upang masamba niya ang tunay na Diyos. Hindi po pwede na ang tao ay mananatili sa baluktot na relihiyon. Kaya po andito ang palatuntunan ito upang ihayag namin ang tamang paniniwala, ihayag namin ang tamang relihiyon. At ito ay walang iba kundi ang Islam. Dito na po tayo at kung sakaling may mga masakit nga na mga salita na inyong narinig, hinihingi po namin ang inyong patawad po. Maraming salamat. At sa aking mga kababayan, sa aking mga kapatid na mga Muslim, bukas po, pwede na po nating simulan ang ating pag-aayuno sa araw ng Ashura, no? Day of Ashura, ikasampu ng Muharram. Ngunit, dapat 2 araw. Yes, para hindi tayo matulad siya sa mga Yahudi, no? O, either magsimula ka sa 9 hanggang 10 o di kaya 10 hanggang 11. Huwag yung isang araw lang. 2 talaga upang hindi tayo matulad sa mga Yahudi o Hudyo. Ito yung araw na sila ay sa ikasampu ng Muharram. Ito yung araw na sila ay dumaan doon sa dagat, no? O, kaya ang mga Yahudi nag-aayuno sila sa ikasampu ng Muharram dahil bilang pag-commemorate nung araw na sila ay nakadaan, no, doon sa gitna ng dagat, ano po. Ngunit ang Propeta Muhammad salam higit na may karapatan tayo kaysa sa kanila. Kaya ang pag-ayuno natin 2 araw, 9 to 10 and then 10 to 11. Simulan po natin ang pag-ayuno bukas sapagkat mantakin mo siya. Kung tanggapin ang dakilang tagapaglikha ang ating pag-aayuno bukas sa 2 araw na ito, yung ating nakaraang kasalanan sa loob ng 1 taon ay natatanggal. Mashallah. Inshallah, no? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa aking mga kababayan, mga nakikinig at sa mga mahal na mga kapatid na mga Muslim. Hanggang sa muli po, ito inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na programa. Ano man po ang